Hey guys! We are here today for our first episode of Eti Talks! This is Aljan. This is Melly. This is Jolu. And this is Irish! Sorry guys nalate ako. May nakaalitan kasi ako kanina sa simbahan. Bakit? Pinuna kasi ni Ali yung suot ko. Akala na siguro magsisimba ako. Nag-vlog lang naman ako sa history ng simbahan. Bakit nga naman kasi ganyan yung suot mo? Sa simbahan ka pala pupunta. Alam niyo yun, para isang visa na lang. Kasi dito nga ako pupunta sa podcast natin. Kahit na, hindi ba basic courtesy na yun sa church na mag-BS ng modesty? Applicable pa rin ba yung mga ganyang standards, lalo na sa society natin ngayon? Kaya nga, paano naman kung mas komportable yung tao ngayon sa pananamit na yun? Mag-a-adjust pa ba yung iba para sa nakakarami? Tsaka sa huli naman, di ba, ang mahalaga yung willingness ng tao mag-serve kay Lord. Since hindi naman siya nakabase sa panlabas na anyo. Pero di ba, nasa teachings din kasi na we have to dress appropriately since knowing na si God yung i-worship natin, hindi kung sino-sino lang. Actually, kailangan nating tingnan ito sa dalawang perspective. So una, dun sa perspective ng Ale at pangalawa sa perspective ni Irish. So, sabihin natin na yung Ale, lumaki siya sa environment at sa time kung saan laganap yung pagtuturo ng modesty at yung pag-observe ng modesty sa pananamit, lalo na sa loob ng simbahan. Pero alam naman natin, na-observe naman natin ngayon sa present time na tayong mga tao sa generation na to, mas pinaprioritize natin or mas pinapahalagahan natin yung individuality o yung freedom of expression and decision natin sa katawan natin. So, mahirap sabihin, pero hindi rin naman talaga natin dapat sabihin na mali yung sinasabi ng church kasi kasi iba yung tinalakihan natin. Kasi nag-change naman over time yung teachings ng church. So, halimbawa, dati, parang may mga passages sa Bible na gina-justify at pinopromote ang slave labor. Pero dahil nga nag-iiba yung panahon na may mga opinion na, may mga ideolohiya na lumaganap, nag-iba yung mga yung mga paniniwala natin. So, ngayon, hindi na siya laganap. So, masasabi natin na pwede namang baguhin pa yung Tsaka diba, hindi lang naman yung Holy Book yung nagtuturo sa atin kung ano yung tama o mali. Yung family din natin, halimbawa, yung parents natin, nagsiset sila ng mga rules kung ano yung dapat nating sundin. Pero sila mismo yung lumalabag sa mga rules na to. Halimbawa, sasabihan tayo na huwag tayong manakit, huwag tayong mambully, huwag tayong manigaw ng iba, huwag tayong mangurot ng ibang bata. Pero pinapunish tayo sa paraan din ng pamamalo, di ba? Which is a form of violence din. So, who really teaches us what is ethical or what is right and wrong? Actually, nakukuha natin yung mga yung perception natin ng right or wrong sa teachers, sa government, sa mga preachers, lawyers. At lalo na ngayon sa present time, meron parang sobrang dali nating makapag-socialize sa iba kahit sa mga tao sa ibang bansa. So, malaking factors din kasi yung nakakontribute ng technology sa generational gap natin in terms of knowing what is right and wrong. Okay. So, let's go back sa situation kanina ni Irish. Hindi rin natin masisisi yung Ale kanina since lumaki siya sa ganung moral standards. So, ayun yung panahon na pinaniniwalaan nila kung ano yung tama at mali. So, masasabi talaga natin na yung technology, change nito yung boundaries kung ano ba yung mga pwede pa, di ba? Tsaka, let's agree naman na yung present moment natin used to be the unimaginable future. So, posible na yung mga tama at mali natin ngayon ay mag-iba sa future. Tsaka, if I just remember, sinabi ng isa nating prof, di ba, na there's no such universal truth when it comes to ethics. So, therefore, we're not supposed to impose our ethical standards sa ibang tao, considering the generational gap between each other, right? Kaya mahalaga talaga na magkaroon tayo ng tolerance towards difference of our opinions sa iba. Pero na makipagsalamuha tayo. Kaya
Kaya as a generation na may full access sa sa technology, may kakayahan na tayong i-check ang isa't isa at i-analyze yung pagkakaiba natin. Kasi di natin pwedeng i-judge or i-force yung mga tao na kung ano yung truth natin. Sabi nga, yung pinaniniwalaan din dapat nila. Oo. Yeah. So, yung na-realize ko sa discussion natin na wala naman talagang tama o mali sa aming yali. It's just that na magkaiba kami ng kinalakhan na generation. That's a good realization. How about you guys? Can you share some experiences na in line sa discussion namin? So if you have something to share, just comment down below. Yan lang. Again, this is Eddie Talks! Bye guys! What we thought. So let's teach a little bit of generation, a little bit of ethical humility, both to our own generation and to the next generation, as this collision between ethics and technology takes place. Let's be a little less self-righteous, a little more generous, and a little bit less judgmental towards the past, and hope the next generations are less judgmental towards us. Establishing civility in conversations is going to be really important. Understanding where the other person is coming from, what they were taught, is really important. Helping bridge towards what we discover is the right arc of history, which I think we're on. I think this is the best time to be alive despite all the stuff that's going on out there. But we need patience, we need humility, we need to reach out, and we need to build bridges.